Boss Motovlog. Nakita nyo na ba ang bagong kulay ngayon ng Suzuki Smash 115 carburetor type na ito? Kung hindi pa, well, titigan nyo ng maigi dahil napakaganda talaga ng bagong kulay ngayon. Ang kulay puti na ito na may touch of red din at navy blue. Magandang kombinasyon to at nagdagdag lalo ng appeal sa Suzuki Smash, icon na underbone ng Suzuki. Isa sa mga napakatigas ang makina. Kaya tinawag na icon dahil nga kilala na ito at dekada na rin sa mundo ng motorsiklo dito sa atin sa Pilipinas. Madaming nakakilala at diehard fans ng Suzuki Smash, hindi lang sa Metro Manila, ganun din sa probinsya dahil sa reliability ng makina, maaasahan, napakatibay at napakadaming after sales support. Pinapatakbo ng 115cc na makina, napakatipid sa gasolina nito dahil 115cc lang. Maliit lang ang makina, maliit lang ang carburetor din nito at maliit lang din syempre ang maintenance. Tamang-tama sa mga pang trabaho, pang delivery riders, pang sundo sa eskwela, ano pa bang gusto mo? Dahil maliit ito, madaling isingit-singit sa mga traffic. Ang version na ito ay naka-drum brake sa harapan ng preno at drum brake din sa likuran ng preno. Meron ding version to na naka-disc brake, mas mataas lang konti ng presyo ng 3,000. Pero halos pares pa rin naman sa spec, sa ilaw. Ang mga ilaw naman ito mga bossing, naka-valve type po yan, naka-shock sa likod na dalawang spring. Tapos maganda rin yung kanyang tindig sa likod, yung tail end nito maganda, medyo may katalasan ng konti, saktong-sakto lang. Maliit na motor at syempre, pag ganito yung motor mo, well, halimaw ka sa kalsada. Kahit sa Metro Manila, pang singit-singit sa mga traffic. Kaya ganito yung mga prepare na mga kumpanya na mga nagtatrabaho, yung mga nagdi-delivery, kagaya ng mga Jollibee, McDo. Ito yung prepared nila ng mga motorsiklo, yung mga maliliit lang ang makina. Kasi lalo na sa Metro Manila, kung gagamitin mo siya, kailangan matipid lang din sumipsip ng gasolina. Malalamok nga lang kung sumipsip, lalo na kung fuel injected pa yung pipiliin mo. Pero ito kagandahan sa carburetor type mga bossing, napakababa lang ng maintenance cost. Di mo na kailangan dalhin pa sa mga shop para patingnan yung ECU dahil walang ECU ito. Carburetor lang, madaling kalikutin, napakadaming tutorial sa YouTube, Facebook at kung anumang platforms na nagtuturo sa mga carburetor type na motorsiklo. Kahit meron ng fuel injected na version ngayon, niretain pa rin ng Suzuki Philippine ng Smash dahil nga sa iconic design at syempre minahal na po ng mga kababayan natin ito. At itong Suzuki Smash na napakasimple, walang masyadong kalikot dito, mga fancy electronics, hindi mo kailangan dito, parang ito yung kabayo na tipong sasakyan mo na lang, buksan mo lang ang kanyang susian, aandar na. Hindi na kailangan dito yung mga kung ano pang remote control, immobilizer, traction control, ABS, wala nun mga bossing. Napakasimple lang, gas and go lang ito mga bossing. At yung mga panel, yung mga detalyeng kailangan mo sa motor, na mga basic lang at pag alam mo na yan, madaling tingnan lang yan, wala ka nang gagawin kundi magmaneho. 4-speed lang to at semi-automatic, pwede sa mga newbie rider, babae, bakla, tomboy, kahit hindi ka marunong magmotor, madali lang basta marunong ka magbisikleta. Parang ang bisikleta lang na nilagyan mo ng 115cc na makina. Napakagaang lang at pag magaang na motor mo, syempre nagdadagdag din ng bilis yan at fuel efficiency. Ang version na ito ay Dirayos, ibig sabihin naka-spoke wheels po siya. Makikita nyo hindi siya Demags. Ang Demags po kasi mga bossing, maganda yan sa city. Pero kung i-off-road mo naman siya, medyo matigas po yan. Ang maganda sa Dirayos na version na ito, nag-a-adjust po yung rayos mga bossing. Mas matibay po siya sa mga medyo uneven roads. Alam mo naman sa Pilipinas, kahit na sa Metro Manila, yung mga lubak-lubak, nandyan pa rin po yan. Although kalsada na lahat, pero yung lubak nandoon. Minsan nga maayos yung daan, wawasakin. So, dyan dumadaan ang ating mga motor. At yung tibay ng ating mga gulong, kung babasihan mo sa forma at tigas, mas matibay po ang mga Dirayos. Ang Demags maganda siya kung talagang patag, hindi ka dadaan sa mga uneven roads. Pero kung kagaya sa Pilipinas, ang dadaanan mo, wala po tayo sa Singapore. Nasa Pilipinas po tayo. Mababa na ang maintenance cost ng ganitong Dirayos na gulong, matibay pa siya, durable kumbaga. Pero kung hindi mo naman gusto yung tibay at gusto mo yung forma at matigas talaga, at pwede mong i-tubeless, bagay na bagay sa'yo yung Demags mga bossing. Depende sa pangangailangan mo.
At pwede mong i-customize to at napakadami ring after sales support nitong Smash 115 Fi na to mga bossing. Ito yung kasabayan ng Honda Wave na sikat din dito sa atin sa Pilipinas. Sa halos 2 dekada na ring tumatakbo sa kakalsada ng Pilipinas, lubak-lubak pa noon hanggang ngayon, lubak-lubak pa rin. Wala naman nagbago, kaya naman yung kagaya ng mga XRM, Honda Wave, Smash 115 Fi, yung bonus 110 ng SYM, yan po talaga yung mga sinaunang moped, kumbaga underbone. At hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin, hindi naman ganun tumangkad masyado ang Pinoy mula noon Kumbaga, average height pa rin ng Pinoy is 5'4". Maliit lang yung mga ganitong motor, tamang-tama sa height din ng mga Pinoy. Maliban na lang kung nalahian ka, talagang big bike ang pipiliin mo. Kung sasakay ka dito na mataas ka na tao, mag-aalangan talaga. At mahihirapan sa iyo yung motor. Maganda sa iyo yung mga 150cc, yung mga scooter yan, medyo mataba, kayang-kaya ka. Pero yung typical na Pinoy, 5'4" in height, tapos payat lang, ito po talaga yung motor ng mga tunay na Pinoy Hindi yung mga milahe, iba po yun. Anyways, ang presyuhan po ng Suzuki Smash 115 carburetor type na to, nagkakahalaga ng mga 60,000 pesos. Depende po yan sa kasa na mapupuntahan nyo. Up to 65,000 pesos. Pwede ka rin maghulugan dito sa Super Bike. Dito yan sa may Panapaan, Bacoor, Cavite, nakita ko.